Nasa ating linya si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at Chairman ng Metro Manila Council. Mayor Francis Zamora, sir, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Yes, Lakay Teo, magandang umaga at maraming salamat po sa pag-imbita sa DZRH. Ayan, dalawang issue lang naman, Mayor, sir. Ayan, kanina na-interview namin si Senator JB, ang iyong best friend. Ayan, natawa si Mayor tuloy. para kay Senator Jinggoy, pagka sinasabi kong best friend, mag-best friend sila. Ayan. Anyway. Tatawa din. Anyway, Mayor Francis, may aligasyon po na may anomalya daw sa bigayan ng tupad. Yung daw tupad na ayuda, tulong sa ating mga kababayan, nakukupitan daw po ng mga 6,000, Mayor, sir. Alam niyo po ba ito? Opo, yun nga, Lakay, na pakinggan ko yung privilege speech po niya nung isang araw. At kahapon nga po, sa pagpupulang ng Metro Manila Council, nagkaroon tayo ng press con immediately after, ay sinagot ko naman po point by point yung mga naging paratang niya, and I'm willing to do the same today. Una-una po gusto kong banggitin na ako po yung naglabas na ho ng pahayag kung saan iniimbitahan ko ho ang mga nandun sa video na pinakita niya na di umano'y meron daw 6,500 para kay Mayor. Iniimbitahan ko ho silang pumunta sa aking tanggapan sa presensya po ng PNP, ng NBI, ng DOLE, ng DSWD, upang mapakinggan natin ano ba talaga ang nangyari. Kung totoong nangyari po yan na naka-idea, maganda mag-execute po sila ng affidavit, ng lumbaang salaysay, upang patunayan kung talaga bang meron ganyan. Sapagkat yung nangyari po sa Senado, ay nag-play lang sila ng video, wala naman silang ebidensya. Hindi naman natin alam ang identity ng mga tao doon, hindi naman natin alam totoo bang video yan. In fact, Lakay Deo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, ang napag-alaman po natin na 2 years ago na pala yung video na yan. At yung isang tao sa video ay patay na. So, parang very suspicious naman po for them to play a video na 2 years ago pa pala, patay na ho yung nandun na yung babae na nagsasalita doon. So, if the real intention is to investigate and help, why use a video that is 2 years old? Yun yung mga katanungan ko rin, na ang hirap din po kasi Lakay Deo sa isang privilege speech gaya nun, na wala naman ho silang presentang anumang ebidensya, kawawa naman yung mga katulad natin na inaakusahan, pinagtitintangan, wala tayong proper forum to answer. Kaya nga po ako, kung ako'y kanilang imbitahan sa Senado, ako po'y pupunta upang maklear ko naman po ang aking pangalan. Sapagkat during the privilege speech, marami hong mga aligasyon laban sa akin na kaya-kaya ko naman hong pabulaanan. Ayan, so at least pero nagtanong-tanong din po ba kayo sa mga barangay, Mayor Sir, kung merong ginagawang kalukuhan ganyan? Lakay Deo, in the last 4.5 years po na ako yung mayor, wala akong ni isang complaint kami natanggap. Kaya nga ho ngayon, if there are complaints, feel free to come to my office, papakinggan ho natin. Pero specific dito sa pinakitang video, kung nanonood at nakikinig ho ngayon yung nandun sa video, ay pumunta po kayo sa aking tanggapan. Para ho mag-issue tayo ng anumang sworn statement, affidavit, ba? Isa sa gusto kong i-clear din po, Lakay, yung pondo ng DOLE ay hindi naman ho namin hawak. Okay? Ang DOLE po ang nagpapatupad ng tupad. So hawak ho nila ang pondo dyan. Ang tungkulin lang po ng lokal na pamahalaan ay pag-identify ng beneficiaries. Pagdating po sa releasing ng sweldo, yan po ay ginagawa ho ng DOLE through their remittance centers na partners. Specifically itong Palawan nga po. So bago ho maklaim ng beneficiaryo yung sweldo niya, they have to submit their DOLE-issued ID, their accomplishment report, their DTR, at i-evaluate pa ho yan ng DOLE. The only time DOLE will release po the funds ay kapag nakita nila na compliant po ang lahat nito. So hindi ho namin hawak ang pondo, walang dumadaan po sa amin. Kiniklaim ho yan mismo ng mga beneficiaries dun po sa remittance center. So hindi ko ho alam paano po nakonekta ang pangalan ko dito sa di umano'y mga kickback na ito. Wala naman silang present po na ito.
Ganun pala. Akala ko dumadaan sa LGU, hindi pala dumadaan sa LGU yan, Mayor. Ay, hindi po lakay. Wala ho kaming hinahawakan dyan. Ang only role po ng LGU is to identify po the beneficiaries and to make sure that all the requirements are submitted po sa DOLE. Ang releasing po ng pondo ay under po ng DOLE through the remittance centers. You can also ask DOLE po about it. You can ask anyone from the Department of Labor and Employment. Yan po talaga ang policy po nationwide. Okay, Mayor Sir, sa ibang issue sa e-trike po, ayan na, ipagbabawal na. Ano pa napag-usapan niyo sa Metro Manila Council? Kailan po ito effective i-implement, Mayor Zamora, Sir? Opo, lakay, no? Bago ko sagutin yan, gusto ko maintindihan din ng lahat po. No? Ano ba ang dahilan na ginawa ito ng Metro Manila Council? Para po sa kaligtasan ng bawat isa. Opo. Alam niyo, lakay, itong mga e-trikes, e-bikes, hindi pwedeng makipagsabayan sa mga truck, mga bus, sa mga jeep, no? Sa mga national roads. Ang dami namin nakitang videos po kung saan mga minor de edad po nagmamaneho ng e-trike. Totoo po Sakay ho nila, minor de edad din. Sila ho, mga bata, nagmamaneho ng e-trike, sakay, mga bata rin. Obviously, they don't have any driver's license. Anong training ang ginawa nila upang matuto magmaneho ng kanyang mga sasakyan? Tapos sasalang yun sila sa mga national roads, sa mga major thoroughfares. No? So, why are we doing this? Unang-una po, no? Nais kong banggitin, pinasa po ng Metro Manila Council kahapon ng isang resolution kung saan pinagbawal na po ang mga e-trikes, e-bikes, mga pedicabs, and similar electronic vehicles sa mga national roads. No? Bakit? Dahil nga ho, ang mga national road ay dyan po talaga yung natagsaan ng mga sasakyan at delikado po para sa kanila na dun dumaan. We are not totally banning e-trikes and e-bikes and pedicabs and tricycles. We are just regulating where they will pass. No? Hindi lang po pwede sa national roads. Ito hong gusto kong maintindihan po ng mga nanonood at nakikinig. Yung mga LGUs po gaya ng San Juan at all other Metro Manila LGUs, through our ordinances, pwede naming i-authorize sila sa ibang mga kalye namin na sa tingin ho namin ay ligtas po sila. So hindi ho ito total ban. We are just banning them po from the national roads. So the LGUs will allow them to pass in the city roads, yung mga secondary, tertiary roads, ready ho, no? To be determined by the city. So it's not a total ban po. At saka dapat iparehistro, Mayor, at saka dapat may driver's license yung mga magmamaneho. Yes. Opo. Lakay, ako ipupunta dyan sa dalawang aspetong yan. Ano? Sa ngayon ho, ang hiling namin sa LTO na aking pinabot kahapon sa isa sa kanilang opisyalis kahapon, si Attorney Norin, sabi ko nga ho, maganda ho, maglabas po ang LTO ng updated guidelines when it comes to the registration of e-trikes, e-bikes, and other similar vehicles. At yun nga ho, dapat talaga i-require na merong lisensya ang mga nagmamaneho nito to avoid instances na mga minors po nagmamaneho at maging dahilan pa yan na ma-aksidente at masaktan sila. So, what we're waiting for po are the guidelines from the LTO. Ang gusto natin, i-harmonize po yan with the guidelines of MMDA and the LGUs para ho uniform policy. Mahirap po kasi yung magkakaiba pang polisiya, nagkakaroon pa ng kalituhan. Mas mabuti po na isang unified policy po yan to be implemented Metro Manila-wide. Mayor Sir, Sister El po ito, good morning po again. Hello po Sister El. Opo. Mayor, kasi 'di ba, maganda yung sinabi nyo, kailangan unified para hindi nagkakalito-lito at yung mga LGU wala iba-ibang mga dahilan kung bakit yung ganito bawal sa ganitong area tapos sa ibang area hindi. Kasama din po ba sa rekomendasyon or sa ipinasa ng Metro Manila Council, Metro Mayor's Council, Mayor Zamora Sir, yun pong alimbawa kapag may paglabag yung isang drive, paano po pagbata pala? Paano po yun yung fine or yung penalty na pwede nating ipataw sa kanila lalo na kung bata po ang nagmamaneho ng isang e-trike o e-bike? Kung mahuli po ang isang e-trike o e-bike dahil sa traffic violation at makita po na ang nagmamaneho ay walang lisensya, i-impound po agad yung e-trike at e-bike. Yan po ay clear guidelines na napag-usapan no kahapon. No? At yan ay talagang hindi ho pwede. So, yung minor de edad.
e-trikes, e-bikes, pedicabs, tricycles along national roads, hindi ho pwede. At kung kayo nga ho ay mahuli na walang lisensya, ay ma-impound po yan. Mayor, meron ditong komento or question po sa ating social media. Kung tatawid daw po ba sa national road, ay pwede ba daw sila? Okay. Sige, ito po, no? Side trip to Yes. Ito po, I will explain po yung provision na yan. I will use Aurora Boulevard po as an example, halimbawa. No? Ang Aurora Boulevard po ay isa sa major thoroughfares ng San Juan. At it divides San Juan into the left side and the right side. No? May isang side po kaliwa ng Aurora, yung isa naman po ay kanan ng Aurora. Pinapayagan po namin tumawid ang mga tricycle kung tawid lang talaga to cross to the other side. Because if we do not allow that, then physically, hindi ho siya talaga makakatawid. So, pwede hong tumawid, pero hindi pwedeng baybayin ang mga national roads or prescribed major thoroughfares. But it has to be through a local ordinance. No? Kailangan po ma-justify ng ordinansa kung bakit dapat tumawid sa mga kaling iyon. At yan po ay within the regulatory powers naman po ng local government units. So, dapat determine ng mga LGUs po. No? Mayor, there is compelling reason. Yes, additional tanong lang po dyan sa tawid. Minsan na walang tagusan Minsan may babaybay ng konti and then mag-U-turn. Ayan, paano yun? Minsan. Ayun. So, yun ang ibig sabihin, Lakay. Ano? Dapat aralin po ng city yung proposed na tatawiran. Pag nakita ng city ho na alanganin yung specific na kalye na to at magiging dahilan po ng posibleng mga aksidente o di kaya karagdagang traffic, then the city can disallow. So, it has to be assessed by the city. Hindi ko sinasabing automatic po ito, Lakay. Sister, no? Ang sinasabi ko po, in instances that it is feasible, pwedeng i-allow po yan ng local government. Ayun. Mayor sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning. Irigads na lang namin kayo kay Senator JB. May pahabol yata si Mayor Lakay. Sige po. Apo, Lakay and sister, no? Napapasalamat lang po ako sa oras na binigay niyo sa akin upang marinig din po ang aking side naman ng storya. At, I truly appreciate the opportunity po, no? Sapagkat alam niyo, nung nagsasalita sila ay nasa Senado, sila ay may immunity, they can say what they want to say. At ang hirap naman po para sa mga katulad natin na wala hong paraan na magpaliwanag doon sa ganung klaseng forum. Kaya nagpapasalamat po ako sa DZRH sa pag-imbita sa akin. Mailabas po yung side ko naman ng storya. Ayan. Dito po sa DZRH, lahat ng panig, Mayor Sir, ay hinihingan po namin ng mga paliwanag para magkapaliwanagan talaga. Para maiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Para maiwasan ng LQ. Thank you, Mayor. Mayor Sir, maraming salamat. Good morning. Tawag na po kayo pag may mga katanungan. Thank you very much, sir. Damdamin. Mayor Francis Zamora ng San Juan at Chairman ng Metro Manila Council. Daming flash report.